Kasalukuyang nasa PNP Custodial Facility si Alice Guo pero patuloy pa ring pinagtatalunan kung saan nga ba dapat siya makulong at sino nga ba ang may jurisdiction sa kanya. Saan nga dapat makulong si Alice Guo? Yan po ang hihimayin ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Good morning sa inyong lahat dyan sa studio. Nahuli na nga si Alice Guo. Pero ngayon meron ng bagong pinagtatalunan. Sino ba dapat ang may kustodiya sa kanya? Sapagkat sabi ni Senator Tolentino, dapat daw ang Senado na siyang nauna di umanong nag-issue ng arrest warrant kay Alice Guo. Dahil sa hindi niya pagsipot sa mga pagdinig ng Senado. Ang nangyari, kasi bago makauwi si Alice Guo, ay may nagsampa ng kaso sa kanya, yung PNP. Kinasuhan siya. At ngayon, dahil may arrest warrant na iniso sa kanya ang korte, okay, sa Capas Tarlac, ay itong arrest warrant na ito yung naserve. So kahit na nauna yung Senado, ito yung arrest warrant yung naserve sa kanya. At ngayon, ang nakapagtataka, parang mas gusto pa ni Miss Alice Guo na nakakulong siya o nasa kustodiya siya ng RTC, ng Regional Trial Court, na later naman ay siya ay kinumit sa PNP Custodial Services kesa sa Senado. So kaya ayan, may issue. Saan ba siya ilalagay? Alam mo ganito lamang ang solusyon dito sa ganang akin. Ito lamang ang punto de vista ko, no? Bagamat may karapatan ang Senado na magpa-aresta ng isang tao, na sinight nila for contempt. Ang dahilan po kung bakit nila inaaresta ang isang tao at sinasight for contempt ay dahil ito ay hindi nakikipag-cooperate sa kanila. Sa kanilang investigasyon in aid of legislation. Ang Regional Trial Court naman po ay nagpapa-aresta sapagkat may ginawang krimen ng isang tao. Sa binisilta, administrative, legislative ang function ng mga arrest warrant sa Senado. Kinukumpel lang nila na umayos kayo, pumunta kayo dito lang kayo at hindi nyo kami dapat takbuhan. Mag-cooperate kayo, sumagot kayo sa mga tanong namin. Yan. Pero in aid of legislation lang yan, so ang arrest powers ng Senado ay limited to legislative work. Samantalang ang korte, yan talaga yung konektado sa pag-imbestiga tungkol sa krimen o sa pag-violate ng Revised Penal Code at iba pang mga batas. So malinaw dito na pagdating sa jurisdiction, naturalmente may precedence ang ating court. Ngayon, ang nagiging bone of contention kasi dito, parang mali daw yung forum na sinampahan. Sapagkat parang bakit sa RTC daw, si Mayor Alice Guo, dating Mayor Alice Guo, sinampahan, samantalang dapat daw ay siya ay dapat sa Sandigan Bayan hinara. Kasi ganito po yan. Si Miss Alice Guo ay dating mayor. At siya po ay nasisante, na-dismiss siya. Pero ang rule po natin, kahit ka nasisante na o kaya na-dismiss na bilang mayor, nananatili pa rin na official ang treatment sa iyo pagdating sa mga kasong in relation sa iyong function. So kung ang isinampang kaso kay Alice Guo ay murder o kaya rape o kung yung walang koneksyon sa kanyang pagiging mayor, ay talagang RTC ang may jurisdiction sa kanya. Pero, kung siya naman po isinampahan ng anything that is related to her function as a mayor, which in this case sa Pogo, which in this case tungkol sa paglabag niya sa mga batas na may koneksyon sa paggamit na ng impluensya niya bilang mayor, then, yun ay masasabi na natin graft-related, in which case kapag salary grade 27 po or higher, and ang mayor po salary grade 30, ay sa Sandigan Bayan yan. So doon po yung naglalaro, saan ba siya ilalagay? Sa Sandigan Bayan o sa RTC ng Capas? Pero labas na po dyan ang usapin ng Senado. Pwede pa rin naman pong imbitahan ng Senado si Miss Alice Guo, kaya lang ito ay manghihingi sila ng permiso sa korte na payagan siya mag-appear. At kung may nakasampa na pong kaso, ay pwede niya nang i-invoke ang kanyang right against self-incrimination, lalong-lalo na kapag ang tanong
na pinapasagot sa kanya ay maaring mag-incriminate sa kanya sa mga krimeng nakasampa na sa kanya sa korte. Maging ito man ay sa Sandigan Bayan or sa RTC sa Kapastar lang. Kung saan ba tama dapat ilagay siya. Bagamat dahil siya ay mayor, salary grade 30, siya po ay dapat sa Sandigan Bayan. Kung ang krimen, inuulit ko, ang inaakusan siya ay related sa ma-function siya bilang isang opisyal ng gobyerno. Yan lamang po ang aking punto de vista ngayong araw na to. Maraming salamat, magandang umaga ulit. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Professor Contreras.